for that wonderful song. Right, let's ready our hearts, our minds for the preaching of God's Word. Let's call ang ating pong Preacher Efrain de la Cruz to preach to us this evening. May magandang gabi po sa lahat at masaya po ako kasi kanina akala ko 5 lang kami. Pa-praise God to, marami tayo at isang mapagpalang gabi sa lahat, maging sa mga nanonood sa atin online ay welcome po kayo. Masaya ako nandito rin si Brother Dwight, sa tagal-tagal na miss natin si Brother Dwight. Praise God nandito sa ngayon. Nanyahan ko po kayo tumayo lahat at ang ating text ngayong gabi ay makikita sa ating memory verse, no? John chapter 1 verse 29. Ang title po natin mensahe ay The Lamb of God. Sige po, at basahin po natin na sabay-sabay ang ating text ngayong gabi. John chapter 1 verse 29. Ready now, church? Begin. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, we praise you. We thank you. Salamat muli sa gabing ito, Panginoon. Binigyan mo ko ng pagkakataon, Panginoon, makalimuting salita. Dalangin po namin sa Santo Espiritu, sa kumilos sa bawat isa, Panginoon. Ihanda mo kami ang mga puso't isipan, Panginoon. Bigyan po kami ng katalinuhan. May unawaan po namin ang aming marinig ngayong gabi. At yung lingkod, Panginoon, bigyan niyo po ako ng katalinuhan na galing sa inyo, Panginoon. At nawa may bahagi ko yung salita ng maayos, Panginoon, ang mensahe na gusto mo parating sa amin, Panginoon, ay maihayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong mga buhay, nawa sa aming pag-aaral ngayong gabi, Panginoon. Ito'y tumimo nawa sa aming mga puso't isipan at sa araw-araw, Panginoon, lumago kami sa aming panampalataya. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasama. Ito ang aming samadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, tayo po ay makaupo na. Ito po yung John chapter 1 verse 20 na ito yung unang pagkakataon na inintroduce ni John the Baptist ang Panginoong Hesus, no? Na ang sabi niya dito, Behold, the Lamb of God. Binigyan niya ito ng title na napaka makahulugan, ano? Na mabigat itong na title. Hindi lang ito basta random na sinabi niya. Bagkos ito po ay malalim ang pinag-ugatan nito, lalo na po sa mga Jewish, kasi ang mga audience dito, mga Hudyo, malalim po kasi doon Lamb of God, napakaano sa kanila yun. Kumbaga, kung sa atin hindi ganong hindi ganong malalim ang pakahulugan, sa kanila po malalim kasi ang sacrificial rites nila, alam nyo naman, no? Yung lamb central sa worship nun, saka sa offerings nila, sa sacrificial rites, maging sa mga expectations sila, si Lamb of God, they're expecting Messiah, which is hindi naman nila pinaniwalaan. At syempre, ni-reveal dito ni John the Baptist yung plano ng Panginoon for redemption, no? Napakasimple pong topic ito, napaka-basic na basic, pero akala natin, alam natin lahat, no? Ikwento ko lang po sa inyo, yung kahit kagabi lang, yung anak ko, binigyan ako tinanong ako 3 tanong. Tanong ko rin sa inyo, kasi huwag kayong maiyak kung hindi nyo alam, kasi parehas tayo. Tinanong ko, simpleng tanong ng anak ko. Akala ko alam ko na yung lahat, hindi pala. Ang sabi na, Papa, you give me the name Sarah, which means Mother of all Nations. Ang tanong niya sa akin, nakasulat ba yun sa Biblia? Ano sa tingin niyo? Nakasulat hindi. Nagduda ako. Sabi ko, I'm sure she is called Mother of all Nations, but I will check if it was really written in the Bible. Ang totoo po nakasulat. So unang palpak ko na yon. Akala ko sigurado na ako na nakasulat sa Biblia. Nag-doubt ako bigla. Nakasulat nga kaya sa Biblia. Alam ko kasi in-implied lang kasi si Abraham is father of all nations. Obviously, si Sarah is mother of all nations. Pero actually nakasulat po yan. Hindi ko lang matandaan kung sa Genesis 17 yata, no? Tingnan nyo na lang. 15 to 16 yata. Tapos yung pangalawang tanong ganito. Sabi niya, how about Eve? Pasensya na po, English yung English yung anak ko, kaya English yan. Sabi niya, how about Eve? How do we call her? Siyempre, hindi ko maisip hindi rin siya pwedeng mother. Alam nyo ba? Alam nyo sagot? Hindi rin? Oh, thank you. Akala ko ako lang. Otherwise, pag ako lang hindi nakakalam, mayan ako tumayo dito. Siya pala yung mother of all living. Nakasulat pala yun. Akala ko, sumagot sa likod, narinig ko yung asawa ko eh. Siguro nakausap niya si Google eh. Sabi niya, mother of all living. Aba, ako alam ng asawa ko ah. Ba,
naka-research. Ako hindi ko alam. Sabi ko, Langga, I don't think, sabi ko, I don't think Eve has given that title because Eve sinned. Siya yung simula original sin eh. So doubt ako na kung nakasulat siya. Actually po nakasulat din siya. Mother of all living. Research niyo po. Ang pangatlong tanong, ganito. Sabi niya, di ba, simpleng tanong eh, basic eh. Pero hindi ko sigurado. Ang pagkakalam ko, akala ko matagal na ako nagbabasa ng Biblia. Mga bagay na yan, dapat alam mo na. Tama po? Hindi pala. Nagulat ako, napahiya tuloy ako, sabi ko sa anak ko. Tapos yung pangatlong tanong niya, ganito. Who gave the name Adam? Did God give the name to Adam? Anong sagot niyo po? Ang Diyos ba nagbigay ng pangalan kay Adam? Hindi po. Hindi explicit na sinabi ng Diyos na sabi niya, and I will call this man Adam. Wala po nakasulat sa Biblia. Ngayon, so paano nagawa yung pangalan ni Adam? Ang Adam pala, nagsimula po yan sa word, sa Hebrew word na Adama. Ibig sabihin, yung ground or soil. No? Kaya, kumbaga, sa daloy na lang ng napangalanan na lang siyang Adam. Nanggaling pala sa salitang yun. Ngayon, ang tanong mo sa akin, may follow-up pa na question, sabi niya, bakit na binibigyan silang, nagkaroon siya ng pangalan? Paano nagsimula nagkaroon siya ng pangalan? Greek word niya, Adama. Ang ibig pala sabihin nun, sa English, ang ibig sabihin nun, man or mankind. Yun po pala ang ibig sabihin ng Adam. At na word. Yan po ang ibig sabihin. Kaya, pero si Eve, talaga si Adam ang nagpangalan. No, kaya ko po kinikwento sa inyo to kasi ang topic natin napaka-basic. Tama po? Lamb of God, alam nyo na si Panginoong Isus yan eh. Kung tatanong siya, sigurado alam nyo lahat. Pero, pag may nagtanong sa inyo, halimbawa, unbeliever, nagtanong sa inyo, anong ibig sabihin nung sinabi ni John na Lamb of God? Ano kayo sasagot natin? Di ba? Mag-isip tayo, no? Okay lang kung unbeliever ang magtanong. Ang matindi kung si pastor ang magtanong sa atin, mas mahirap sagutin kasi pinpoint na tanong, kailangan din ng straightforward na answer. Honestly, kung ako tinanong ni pastor, baka di ako makasagot kaagad. To be honest, ewan ko lang kayo. Pag ikaw ba tinanong, ano bang ibig sabihin na, nung sinabi ni John, Lamb of God, anong ibig sabihin nun? Di ba medyo mahirap kahit na simpleng topic, basic na basic. Pero alam mo, minsan pag nabulaga ka, abay, nabablangko ka rin, hindi mo masasagot kaagad. Pero pag-aralan natin ngayon yan. Amen? Kung anong meaning nun. So, 4 na puntos po ngayong gabi. Sabi ko mag-stick ako sa outline ko kadalasan kasi yung outline ko, hindi ako nag-i-stick kasi ginawa ko lang siyang guide. Pero ngayong gabi, kasi sabi ko may oras tayo, dapat 9:15 tapos na tayo, 30 minutes lang. So, mag-stick ako ngayon sa outline, sinabi ko sa iyo. Sensya na minsan, hindi ako nag-stick sa outline ko. Dahil may PowerPoint na, mag-stick na lang ako. Huwag ko naman basahin lahat, pero mag-stick ako. 4 na puntos lang po. Yung una, the meaning of Lamb of God. Pangalawa, the work of the Lamb. Ang pangatlo, ano po yung implication o ano po yung pakahulugan nito sa atin, ano ang epekto nito sa atin. At pang-apat, ano po yung teachings ng Lamb, no? Jesus Christ. So, bilisan ko lang po at tulungan nyo lang po ako magbasa ng mga verses. Hindi ko po nasulat. Una, the meaning of the Lamb of God. Number 1, sacrificial lamb. Okay? Sacrificial. Alam naman natin sa history sa Jewish history, yun nga, sabi ko rin ang lamb po, essential nyo sa worship nga. Kung maalala nyo po, sa Exodus chapter 12, kung saan sila ay sinave ng Panginoon dun sa angel of death. Tama po? Nakailangan nilang mag-offer ng lamb, 1 year old, tapos yung dugo niya ilagay sa doorpost para yung angel of death hindi sila dadaanan. O lalagpasan sila, hindi papatayin yung kanilang firstborn. So mahalaga po sa kanila yun. Ang pangalawa, ito po yung ginagamit nila sa daily temple sacrifices. Hindi ko na po, abang ko lang kung mapopost natin sa Exodus 21 verses 38 to 39. Ito po yung madalas na ino-offer nila. Yung lamb. Kaya nga Lamb of God kasi kumbaga common sa kanila yun. Yung lamb, no? At ang napopost ba? Exodus 29 38 to 39. Siguro sino po pwede magbasa, hindi ko mabasa dito Ayun, Sister Marisa.
ba? Exodus 29 verses 38 to 39. Tama po? O sige lang po. Di ba? Po, ito yung ginagamit na sa atonement, no? Basta yung sensya baka ako rin mali. Tama ba yung sa screen? Baka mali lang yun. Sensya na po. Ito po sa Isaiah 53:7, ito po yung prophecy, ano? Na Messiah is the lamb led to be slaughtered, no? Ito na yung pong prophecy. So first of all, yung pong ginagamit ng lamb is sacrificial lamb, no? So lahat po ito na fulfill ng Panginoon. Siya po yung sacrificial lamb kasi siya po yung walang blemish, at ang mga dating ginagamit ng mga hayop ay pansamantala yung tinatakpan lang yung kasalanan ng Panginoon. Siya yung once and for all, no? Sacrifice. After ng Panginoong Hesus dun sa nung na-torn yung veil pagkamatay ng Panginoong Hesus, hindi pa sa tumigil actually, pastor, nung na-research ko, tumigil lang sila ng pagsasacrifice nung sinira na talaga ng Roman yung temple, no? Siguro nung torn ng veil, matigas ang ulo din ng mga, siyempre, mga priest, siguro tinuloy nila, inayos nila yung veil na napunit, tuloy pa rin yung ano nila, yung mga sacrifices. Pero nung sinira ng Roma nung AD 70, ibig sabihin 40 years after namatay ang Panginoon, kasi pinapredict na ng Panginoon yun. Nung sinira na yung templo, natigil na lahat yung mga sacrifices na ito. Hindi na siya. Up to now, hindi wala na silang sacrifices. Siguro after nun, nagkaroon siya ng sacrifices doon sa mga synagogues lang. Yung mga, 'di ba, may mga churches din sila maliliit, pero palagay ko hindi na rin umubra yun, no? Kasi pinalitan daw nila yun ng pag-aaral, no? Natigil na po yung mga sacrifices na ito. Ano po? So, ang Panginoon po ang nag-fulfill nito ng sacrificial ng mga sacrifices. Ito once and for all. Pangalawa, ito po yung God's provision, yung lamb, no? Hindi po ito pinrovide ng tao, bagkus ang Panginoon nag-provide sa atin. Kung maalala din natin, yung skip ko lang po yung ano, no? Yung si Abraham kung saan inalay si Isaac, no? At hindi po natuloy yun. Kung maalala nyo, parang ano lang yun tawag dito, parang ano lang, yung foreshadowing lang sa darating, no? Hindi natuloy. At sa pagkatapos ng Panginoong Hesus, natuloy nga na ang Panginoong Hesus, inaalay na dun sa krus, ano? Foreshadowing lang po yun. So, ang sinabi din doon, sige po, meron po tayo, Genesis 22 verse 8, nakapost po. Sige po, basahin na po natin. Genesis chapter 22 verse, para ma-refresh lang po yung ano natin. Genesis 22 verse 8, sino po pwede magbasa? Wala ba naka-post, naka-ano sa screen? Sige bro Solomon. And Abraham said, my son, that will provide himself a lamb for burnt offering. So they went both of them together. Palagay ko si Abraham, alam niya na ipoprovide ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Kasi bago sila umakyat, sinabi niya sa mga sa mga hintayin niyo kami. Kung tingnan niyo, basahin niyo po yung mga previous noon. Ang sinabi niya doon sa mga alalay niya, mga servants niya, hintayin niyo kami. Sila ang hintayin, hindi lang siya. So alam na ni Abraham. Although gagawin ni Abraham, pero siguro nasa ifs niya, baka buhayin din ng Panginoon, no? Pero ang totoo niya, pinubahid ng Panginoon. Kung nakita mo yung faith ni Abraham, kahit anong sinabi ng Panginoon, susundin niya. Pero naniniwala siya, nabubuhay din siguro ng Panginoon si Isaac, no? Hindi niya siguro ni-expect na hindi matutuloy yun. Pero basta sinabi niya, babalik kami. Ganun po ang faith niya, no? At ang Diyos din na nag-provide, no? Ng lamb. Ang sabi nga dito, salvation is not man's offering, but God's offering for man. Hindi tayo yung nag-offer, bagkus ang Diyos ang nag-offer sa atin. Kumbaga tayo na nga yung makasalanan, ang Diyos pa nakipag-reconcile sa atin. Ano po, mabigat. So kung ma-appreciate lang sana natin yan, no? Ang Diyos pang nakipagsundo. Kung kayo nga, pag nag-away kayo ng asawa mo, hindi ko sino may kasalanan, usually yung sino nagsimula ng away, siya dapat ang makipagsundo. Pero kami sa amin ni Mrs., hindi po ganun. Kung sino mahina, siya yung, hindi kadalasan ako nakikipagsundo. Pero okay lang po, ganun yun. Kasi kailangan ganun sa isang relasyon, na kailangan makipagsundo. Ang sabi ko nga lagi sa Mrs. ko, maigsi lang buhay. Maigsi lang buhay. Kung sayangin mo yung oras mo para sa pag-aaway, useless. Kahit din po sa atin maging pagkaibigan, maigsi lang po ang buhay.
pag ginugol natin yung oras natin sa pag-away-away, wala. Sayang lang ang panahon. Dapat nga hindi tayo nag-aaway-away. So yun po, no? So pangatlong puntos, ito yung universal scope. Ibig sabihin, ito inoffer para sa mga Hudyo lang, inoffer ito para sa atin. So pasalamat tayo, universal ito. Kasi sabi niya, which taketh away the sin of the world. Although hindi ito plural yung sin, parang ngayon, the fruit of the Spirit, siyam yun. Di po ba? Yung sin kasi, kaya sin lang ginagamit diyan kasi general yun, kahit anong kasalanan. Nakuha niyo po? Although singular siya, pero nagre-refer to any kind of sin yun. Okay? Sin of the world, no? So, yung sabi niya, which taketh away the sin of the world. Ito, sabi ko, hindi siya limited dun sa Israel, bagkos para sa buo. Kasama na tayo doon. So, yung ganun din sa Hebrews 10:10, nasabi ito, ang sacrifice ng Jesus Christ once and for all. Hindi po ito katulad sa mga alay ng mga hayop na taon-taon ginagawa nila. O lagi-lagi maraming kinds of diniscuss na ni pastor yung kinds of sacrifices, mga sacrifice, mga offerings na ginagawa nila. Ano po? So Hebrews 10:10, sige po, basahin na lang po natin just for i-refresh lang po natin. Sino po pwede magbasa ng Hebrews 10:10? Sige, Sister Grace. Hebrews chapter 10, verse 10, by the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Amen. Once and for all po yan. Okay? Hindi na pwedeng ipako muli ang Panginoong Hesus. Ano po? So once and for all na lang po yun. So, pangalawang puntos. Nung una is the meaning of the Lamb, no? The Lamb of God. Siya ay sacrificial, siya ay universal. Ano pa po yung isa? Siya ay provision ng Panginoon. Ano po? Yung Lamb of God is God's provision. Ito po ay sacrificial at universal ang scope niya. Para sa lahat. Inoffer po para sa lahat. Sa lahat po na inoffer. Pangalawa, ay yung work of the Lamb. Number 1, He takes away sin. Okay? Yan lang po nakapaglilinis ng kasalanan. So, doon po sa nabasa na po natin yung Hebrews 10:10 yun, no? Hebrews 10:4. Sige po, sino pong Hebrews 10:4, sino po nakakita o nakapost na? Sino po pwedeng basa? Sige. Sige. Hebrews 10:4, for it is not possible that the blood of the bulls of goats should take away sins. Amen. So yung sacrifice po, nagko-cover lang po, sabi ko nga, nagko-cover lang nung sabi nga minsan ng pamangking gisingit ko lang, naalala ko, sabi niya sa akin nung unang galing ko dito sa Bahrain, nabunagan na ako, pag uwi ko siyempre nangangaral-ngaral ako. Sabi nung pamangking ko, Tito, bakit kailangan na mamatay si Jesus Christ sa cross, no? Sabi ko because sabi ng Biblia, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Ang totoo po niyan, yan po yung sinagot ko. Ang sagot ko, yan ang kapamaraan ng Diyos, marunong ka pa. Hindi mo nga may pasa yung mat mo, magaling ka pa sa Diyos. Sabi ko, hindi pa ako marunong sumagot that time, bago pa lang ako mananampalataya. Ngayon ko lang ito sinabi sa inyo. Pero ibig sabihin, sabi ko sa kanya, yan ang kapamaraan ng Diyos Ba't natin kine-question ang kapamaraan ng Diyos? Turuan pa natin Diyos, magaling pa ba tayo? Sabi ko nga sa kanya, yung mat mo nga, hindi mo nga may pasa-pasa, marunong ka pa sa Diyos. So, yung kapamaraan ng Diyos, hindi natin pwedeng questionin May nag-question din dati sa akin, yung yung sa klase namin, yung baboy, yung alam mo yung yung mga bad spirit, legion yun, di ba? Marami yun Pag legion kasi, kulang-kulang 6,000 yun. Di ba, yung pinalayas ng Panginoong Hesus doon sa mga baboy yun, nahulog. Sabi niya, bakit gano'n ang Panginoon? Bakit sa baboy? Sayang. Dapat sa ipis na lang. Pambira ka ako. Yan ang sinabi ng Biblia. Palitan natin. Sa baboy ba't ka manghihinayang? Sa Hudyo, marumi yung baboy. Ba't ka manghihinayang? So, pag sinabi sa Biblia, wala tayong magagawa. Huwag natin questionin ang kapamaraan ng Diyos. Marunong pa tayo So, yun. So, yun nga, sabi nga dito, Jesus permanently removes sin through His blood. 1 John 1:7. Kung ma-post, basahin natin. Kung hindi, 1 John 1:7. Alam ko meron sila naka-ready Sino po pwede magbasa? Sir Risa, sige po. Basahin po. Sa Marisa, sige po, basahin natin.
Amen. Yun ang kaya mahalaga yung dugo ng Panginoong Jesus. Dahil makapaglinis ng kasalanan natin. No? So ito po yung pagkamatay ng Panginoong Jesus na dapat tayo ay siya yung nag-substitute sa atin. No? Ginawa siyang kasalanan na wala naman siyang kasalanan para ipatong sa kanya yung wrath of God. Kaya nga masaya tayo ngayon. Bakit? Kasi wala na tayong judgment na punishment eh. Reward na lang. Di po ba? Di ba tayo masaya nun? Pag nasa Panginoong Jesus ka, yung judgment na darating, reward na lang mano sa'yo. Judge ka, doon ka na sa Bema Judgment, hindi ka na dadaan sa Great White Throne Judgment. Kasi ang dadaan sa Great White Throne, papuntang impyerno na yun. So yung mananampalataya, sa Bema Judgment ka na, reward sa matatanggap mo. Wala ka ng wala ka ng punishment, kundi reward lang. Kahit na, sabi nga doon sabi, kahit sunog-sunog pa daw yung likod mo, makakapasok ka. Yung nga lang, malungkot ka pagdating mo sa langit, wala kang reward, wala kang ialay. Baka yun ang kaligayahan natin na may alay ka sa Panginoon. Gaya natin, isang preaching ko, sabi mo lang yun na okay lang na walang regalong dala. Pumunta ka sa birthday at ikaw lang isang walang regalo, kung di ka mahiya. Birthday pa lang yun ha. Kaya pag sa langit ka, mag-offer ka sa Diyos, wala kang crown na ialay sa Diyos. But I believe bawat isa atin magkakaroon ng crown kahit yung crown of life Yan hindi lang ako sure po, no? Pero palagay ko meron din naman tayo bibigyan ng Panginoon. Baka at least isa sa atin meron. Pero yun nga, no? Marami pang rewards yun, hindi lang siguro crown. Hindi natin alam. Wala pa naman nakakaalam Pero sigurado tayo may rewards. At crown ay sigurado yun na meron. Okay. So yun ang sigurado yun. Okay, pangalawa. He bears our guilt. Yung nga sabi natin, just as the scapegoat. Doon sa Leviticus 16:21-22. Habang hinahanap po siya pero magbasa, ito po yung scapegoat, ito po yung annual nila, yung kasalanan nila, pinapapatong doon sa may goat. Tapos, tawag lang scapegoat kasi lalagyan nila ng tali na puti yon, tapos pinapano sa wilderness. Pag namatay po yon, ang sabi nila, yung tali na nilagay nilang puti, nagiging pula. Ganun po yung, basahin niyo po din sa ganun po yun, ang tali na naging pula pag namatay. Kaya scapegoat yun. Kasi dala-dala ng goat yung kasalanan nung isang Israel. Kaya tawag nila scapegoat Ngayon ginagamit nga natin yun sa sa term natin minsan pagka may tawag dito yung chopping board, ginagawang scapegoat lang. So ngayon si Saldico na yung scapegoat mo, napunta na sa politika. Baka scapegoat na siya. Yun po. So yun po na-post, babasahin po natin. May time pa ba tayo? Leviticus, sino po pwede magbasa 16:21 and 22? Sino po pwede magbasa? Sir Mylene, sige po. Leviticus chapter 16 Verse 21 and 22. Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat, and he shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. Okay, yun po, yun na sabi ko kanina. Ngayon, sa tayo ng Panginoong Isus, siya po ang gumawa nun. Inako niya po yung lahat ng kasalanan natin dun sa krus. Siya naman ang umako sa lahat ng kasalanan natin, kaya dun sa krus. Siya yung sa 1 Peter 2 verse 24. Basahin natin saglit. Sino po pwede mabasa? 1 Peter. Ito, review lang po natin para maalala niyo po. Kung gusto niyo po ito ng kopya, may sinan si Pastor dun sa group, sa multimedia. Sige po. Sino po pwede magbasa ng 1 Peter? Sige, Brother Jade. Brother Jade, pakibasa Brother Jade. 1 Peter, yan, sa ano? 1 Peter chapter 2. Amen. So yun po, ang Panginoong Hesus po ang nagkarga ng natin, ng mga kasalanan natin. So, pangatlo, He brings peace with God, Ito po, ang kasalanan, yan po nag-iwalay sa atin sa Diyos. Pero ang Panginoong Hesus ang siyang nagbalik sa atin sa Diyos, Sabi dito sa Romans 5:1, memorize po natin ito. Sa the Lamb of God reconciled us, giving peace and access to God. So Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yun, kaya alam natin yun kasi maganda rin pala yung maganda yung may singing verse kasi nga
Hindi na mahirap memorize, pero pag kinanta mo, memorize mo na. So, peace of God through our Lord Jesus Christ, no? So, yun po, yung pangalawa, yun po yung work of the Lamb. No? Na siya po yung, anong una yung work of the Lamb? He takes away sin. Pangalawa, He bears our guilt. Pangatlo, He brings peace with God. Okay? Pangatlo, bilisan ko lang, may babagal pala ako. Pangatlo, is ano po ang implication sa atin? Ano po ibig sa Tagalog? Sa Tagalog implication? Implikasyon. Well, para magano din yun Di ba Tagalog implication? Implikasyon? Ganun Tagalog dun Pero ibig sabihin yata, ibig sabihin nun, kung ano ba sa Tagalog yung implication, kung ano yung ibig sabihin sa iyo, ano yung epekto sa parang ganun yan, di ba? Implikasyon, di ba? Ganun po yun. Okay. Ano po yung implikasyon ngayon sa atin? No? Kung ano yung ginawa ng Lamb, no? Na unang-una, salvation only in Christ. Yung kinapag-usapan naman ni Brother Jade, no? Kahit anong doktrina, basta yung doktrina na patungkol sa salvation, hindi tayo nagkakaiba. Okay, marami tayong hindi niniwala sa ibang mga doktrina. Pero itong doktrina na to dapat nakakaisa tayo. Hindi pwede tayong wala. So salvation only by Christ. Sabi nga dito, there's no other lamb, no other sacrifice, no other way. John 14:6. Memorize na natin to. So hindi natin siguro bubuksan. Acts 4:12, there's no other name under heaven, no? Alam naman natin. Ayan, hindi natin babasahin. So wala na. Yung sabi nila, many roads lead to heaven, hindi po totoo yun. Hindi tayo naniniwala doon. Kay Kristo lang. Okay? So, yun po. So, yung salvation only by Christ. By Christ alone, by faith alone, by grace alone. Yung po ang pinaka-main doctrine natin na hindi tayo pwedeng magkaiba. Otherwise, hindi na tayo, iba na yung natin, paniniwala natin. Dapat iisa tayo dyan. Pangalawa, yung seriousness of sin. Dapat, ayun ang implication sa atin, no? Dapat manawaan natin kung gaano kaseryoso yung kasalanan, kasi hindi naman basta-basta ibigay ng Panginoon kanyang bugtong na anak na matay sa krus kung ang kasalanan natin basta-basta na lang. Ganun kabigat po yung kasalanan natin. No, sabi nga na dito, kailan daw we must view sin as God sees it. Kung paano tinitingnan ng Panginoon, kung gaano siya galit sa kasalanan, dapat ganun din tayo. No? Minsan maalala natin yung mga anak natin, pag may kasalanan, dapat yung kasalanan yung i-correct natin Huwag natin titrahin yung personalidad. Nako niyo po? Kasi pagka yung anak mo kasi, pag nagkasala, madalas natin sasabi, lagi ka lang ganyan, talagang batugan ka, talagang Pag sinasabi natin yun, lalo siya magiging ganun. Di ba? Kung ganun ang sinasabi mo sa anak, batugan ka, maging batugan nga yun. Ganun talaga yun. So dapat, hindi natin sabihin yung mga negative na yan ang natutunan ko kahit sa mga mag-asawa, sa anak. Napagalitan ko yung misis ko na huwag mo sabihin na gano'n sa anak mo pagka nagkasala, nagkamali. Tsaka huwag mo siyang atakihin sa personalidad niya. Atakihin mo yung ginawa niya. Kukorek mo yun. Kasi pag ginawa mo, kasi ang Diyos kasi, galit siya sa kasalanan, pero hindi siya makasalanan. In fact, niligtas nga tayo, namatay nga ang Diyos sa krus para tayo iligtas Hindi siya galit sa makasalanan, galit lang siya sa kasalanan. Okay, gusto ko i-clarify yun. Ganun din po sa mag-asawa Di ba sa mga asawa, nagkamali ka ng isa, lalo yung mga babae, sa una hindi magagalit yan. Ulitin mo sa pangalawa, patay ka, parang plaka yan, paulit-ulit yan. Doon na kayo, lagi ka lang gano'n, lagi ka lang gano'n, lagi ka lang gabi umuwi. Kahit minsan lang umuwi ng gabi yan. Lagi ka lang umuwi ng gabi, napaka-irresponsable mo. Ayan, nag-aaway na. Ha? Dapat kasi hindi gano'n, di mo atatakihin yung tao na sa personalidad niya. Ang kasalanan niya lang na yung pag-uwi ng late, yun lang ang dapat na inaatake. Ganun ka talaga. Mahirap na yun. Pag ganun na yung mga argumento. Hindi, ganun ka talaga. Lagi ka lang ganun. Lagi ka lang late mo Wala kang pakailangan. Responsable ka. Sana matutunan niyo po yun. Kasi kung sino po mga, ayun, yung mag-asawa. Yung si Pastor, malapit na mag-asawa. Saka sino pa yung mga si Brother John. Hindi, sana po may matutunan kayo sa kahit sa ganyang bagay lang. Mahalaga po yun. Kahit sana maalala nyo balang araw pag nangyayari din sa inyo. Kahit sa mga magkasama sa bahay, magkaibigan. Pag inatake mo yung isang tao sa kasalanan niya, sigurado yan. Magtatatak din sa niya. Pero pagka kinukorek mo lang yung ginagawa niya, hindi kayo magkakasama ng loob. Maaaring sumama ng loob pansamantala. Pero pag na-realize na yung ginagawa mo para sa kanya, kinukorek mo lang siya, balang araw niyan, mas maganda yung samahan niyo. So yun po yun,
Yung ganun din kasi ang Panginoon eh, mahal tayo ng Panginoon eh. Galit lang siya sa kasalanan. Paano siya galit sa atin? Kaya dapat tumino tayo, huwag tayong gagawa ng kasalanan kasi alam natin, galit ang Diyos. So, ganun kaseryoso yung kasalanan. So, pangatlo, the call to behold. Ano ibig sabihin ng behold? Sabi nga niya, behold the Lamb of God. Sabi daw, ang behold daw, ay ang ibig sabihin po niya, to look with faith. Titingnan mo siya na may pagpanampalataya, kaya yung behold. No? Hindi yung basta na lang natin ka, no? Parang wala lang. So pag tingnan natin ang Panginoong Jesus, magpagtingin tayo na may pananampalataya. Ganun po yung sabi niya, behold, the Lamb of God, no? You take away the sin of the world. So sabi nga dito, behold means to look with faith, to fix our eyes on Him, to recognize Him as Savior. Hebrews 12:2. I think, hindi ko lang kung may time pa tayo. Hebrews 12:2. Pwedeng skip ko na lang po. May kung gusto niyo po yung yung lesson natin, iramin niyo lang po, i-send namin sa inyo. Pangapat, kasi medyo mabilis ang oras eh. Pangapat, a life of gratitude and holiness. Yun, may papasalamat. Tsaka may kabanalan, no? Yan po, yung implikasyon sa atin. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, ito yung sakripisyo ng Diyos, dapat tayo gantihan din natin ng pasasalamat at may kabanalan. Sabi nga dito, since the Lamb died for us, we should live for Him. 2 Corinthians 5:15. Kung may time po kayo, kung nakapost po, basahin nyo na lang. So ito po, no? Dire-diretso ko lang po kung ipopost nila, basahin nyo na lang po. So worship, obedience, and holiness are fruit of beholding the Lamb. Ayun. Sabi ko nga, pag may pagtingin ka ng pananampalataya, may kasamang worship yan, may kasamang obedience at holiness. Hindi lang po basta na behold the Lamb at wala kang ginagawa. Dapat may worship, obedience, holiness. At yung pangapat, ito, matatapos na po tayo. Important teachings of Jesus being the Lamb of God. Ito po isa sa pinakamahalaga din natin, yung itinuturo sa atin ng Diyos. Okay, pangalawa, una, the Lamb reveals God's love. Alam naman natin po, God so loved the world, no? So hindi ko na rin po babasahin yan. Yun po importante, ni-reveal ng Panginoon pagmamahal niya sa atin. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. The Lamb was given to us out of love, not of wrath alone. Hindi tayo binigay yung para parusahan tayo, because ang Panginoon ang tumanggap ng parusa para sa atin. So ganun tayo kamahal ng Diyos. Tapos sabi nga dito, Calvary is the greatest display of God's heart toward mankind. Ang sabi nga nila, naalala ko dati, sabi ni Dr. Ravi Zacharias, alam niyo yun. Sabi niya doon sa krus ng Calvary, doon po nag-merge yung love, mercy, and forgiveness. Nandun po lahat sa krus. Yung pagmamahal, yung pagpapatawad, at yung awa. Alam niyo naman, kahit sa krus ng Panginoon, pinatawad niya yung kanyang mga nag-crucify sa kanya. Ganun po yun, matindi pagmamahal at pagpapatawad at yung awa. Doon nag-merge yun sa krus ng Kalbaryo. Ano po? So, hindi ko na po masyadong i-elaborate. Pangalawa, the Lamb brings redemption. Okay, actually ito pong pinaka-main niya, yung Lamb of God, talagang plano ng Panginoon na i-redeem tayo, no? This is God's plan for redemption. Sabi nga dito, His blood is ransom price that sets us free from sin and Satan's bondage. Kapag wala ka sa Panginoon, hindi ka free, hindi ka malaya sa kasalanan kasi nakagapos ka sa kasalanan. Kumbaga parang hirap kang gumawa ng mabuti, no? Kasi lagi kang nagagapos sa kasalanan, parang hindi ka makaalis-alis eh. Kumbaga pag may bisyo kang masama, parang hirap alisin. Tingnan mo yung lagi nag-aaway kami sa mga kaibigan ko na yung moralidad, yung alam niyo naman siguro yun, na yung may mga partner, may mga asawa sa Pilipinas. Sabi ko, Kristiyano na kayo, nakikilala nyo na, dapat, umalis na kayo dyan. Okay, nagkasala na kayo, andun na tayo, pinatawad na kayo ng Panginoon. Ngayon, na-realize nyo na mali na yung ginagawa nyo. Alam nyo na mali na, pwede nyo namang tigilan eh. Bakit ayaw? Kasi wala kasi yung Panginoong Isus dun sa sarili mo. Pag wala, hirap talaga. Gapos ka. Hindi ka makalingwas sa kasalanan mo. Wala ang Panginoon sa buhay mo. Pero kung totoo may Panginoon sa buhay mo, iiwanan mo yan. Alam mo bakit? Kasi alam mo galit ang Diyos dyan. Tama? Kaya hindi siya nakakalis eh. Ganon din po ang ibig sabihin dito. Ngayon, kung nakay Kristo ka talaga, naugasan ka ng banal na dugo ng Panginoong Isus, yung mga kasalanan niya, maiwanan mo na kahit gano'ng kahirap. Hirap daw. Anong mahirap doon? Diba? Gusto mo lang. Pero hindi mahirap. Wala ka kasing Hindi, pero
hindi po kayo tinutukoy, wala naman po dito meron sa atin yan. Nasabi ko lang, kaya minsan mahirap mag-preach dito kasi ang pinipreach mo hindi mo naman para sa nakikinig dito eh. Pinipreach mo para sa mga wala dito. But ganun pa man, at least lesson sa atin yan na hindi tayo dumahulog sa kasalanan. Amen? Ganun po, no? So sabi nga dito, lipat tayo, tapos na tayo dyan. Pangatlo, the Lamb is victorious. Alam po natin, no? Ang kinakatakutan naman natin, kamatayan eh. Si Strio lang di takot mamatay eh. Pambira naman. Sabi ko, pero hindi, awan ko lang ha. Pero ako takot ka rin mamatay. Pero pag nandiyan ka na sa punto na alam mo na mamamatay ka, binibigyan ka ng tapang ng Diyos. Pero ayaw mo mamatay, siyempre, no? Ikaw ba nang pupunta kayo namin na maragasang bus? Walang problema. Hindi mo naman gagawin yun. Di ba? Takot ka rin, di ba? Iingatan natin yung buhay natin. Kasi pag kukunin tayo ng Diyos, di kukunin. Pero yung wag mong gusto yung suicide na ang tawag doon. At mali na yun. No? Kasi hindi mo naman ang buhay mo, hindi mo naman pagmamayari. Pagmamayari ka ng Diyos, wag mong sayangin. So, yun ang ibig ko lang sabihin na victorious na tayo doon sa kamatayan. Mamatay man tayo, alam natin saan tayo pupunta. Napagtagumpayan na yan ng Diyos eh. Kasi takot tayo, akala natin yung katapusan ay kamatayan. Hindi po. Ang kamatayan, actually, simula na ng panibago yugto. Ang problema lang, dapat alam mo kung saan ka papunta pagkatapos mo mamatay. At alam natin, at tayong mananampalataya, alam natin, kaya masaya tayo, sa langit tayong punta natin. Amen? So, yun po, no? Hindi ko lang kung basahin ko pa. Okay, in Revelation, basahin ko lang po, in Revelation, the Lamb who was slain is now exalted and worshipped. Victory over sin, death, and hell belongs to Him. Nanalo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na yan. Okay? Kaya huwag kayong mag-alala. Kahit yung kamatayan na kinakatakutan ng bawat isa, napagtagumpayan na yan. Kasi pag namatay tayo, bubuhayin din naman tayo muli. Kaya mag-alala. Kumbaga sa mga, sabi daw, sa mga believers, ang pagkamatay ay parang naglilipat ka lang ng bahay. Nawala ka dito, sa ibang bahay ka na mabubuhay. Parang naglilipat ka lang. Tutulog nga ang term ng Panginoon eh. So, ganun po sa mga mananampalataya, hindi po yung katapusan sa atin. Lipat lang tayo ng tirahan at maganda na po yung tirahan natin. Yung barong-barong ngayon, sunod mansion na. Ayaw ba yun? Balang araw, yung kapag meron nga akong kwento binasa, sabi nung nabubuhay pa sila, yung lalaki may sakit, iniingatan ng asawa niya hanggang sa tumagal ang buhay. Nung namatay na silang dalawa, sabi niya, ba't mo ko sarap pala buhay dito? Sabi niya, ba't inalagaan mo ko ng matagal sa lupa, naghihirap ako. Dito pala masarap. So, yun, sabi niya, dapat pinabayaan mo lang ko. Honestly, ako rin, sabi ko sa anak ko, sa misis ko, pag ako nagkasakit na, wag yun na, kung malala na yung sakit, malala na. Huwag nyo na i-attempt na pagaling ubusin yung pera nyo para lang dupungan ng buhay ko. Kung oxygen lang din naman ang bumubuhay sa akin, baka yung nakoma, kaladad ba? Huwag na. Pag gusto ka na kunin ng Panginoon, kukunin ka na nun. Huwag yun ang pilitin na ubusin yung pera nyo para lang sa abang buhay tayo. Ngayon, kung mahal, gagawin nyo doon, dahil mahal nyo ako, ay pakita nyo na ngayon. Abay, ngayon na gastusan ako, baka ma-enjoy ko pa. Huwag na yung nasa higaan ako, kakasus ka ng oxygen, di naman ako makakilos, wala mong silbi yun. Ngayon na. Kung gusto nyo, kung mahal nyo talaga ako, pakita nyo. So, yun po, no? Useless na po yun. Pag tayo kinuha ng Panginoon, huwag naman natin abusuhin yung sarili natin. On the other hand, no? Tinuturuan din naman tayo ng Panginoon, binibigyan din naman tayo ng talino, mag-ingat din tayo. Hindi naman natin abuso. Huwag tayong abusado. Ingatan natin. Pero pag nangyari, hindi nangyari. Kaya sabi ni Brother Jade sa akin, yung pag may matamis doon, sabi niya, kumain ka bro, kakain ka mas hindi mamamatay ka rin. Oo nga naman. Pero kunti-kunti lang. So, yun po yun. Hindi lang abuso, di ba? What is kumain? Kakain ka sa hindi, mamamatay ka rin. Okay, so sabi niya dito, kung saan tayo mapunta, malapit ako sa conclusion eh. Sabi niya, the Lamb is gentle for those who believe, but a judge for those who reject Him. Kaya sabi ko kanina, di ba? Pag tayo mananampalataya na, wala na tayong judgment na kinakatakutan na parusa ng Diyos. Wala tayong kaparusahan. So, gentle siya. Pero doon sa mga nagre-reject, may araw din kayo. Yun nga. Yung mga mayayabang ngayon, na pag sinira mo ng gospel, pupunitin pa sa harap mo,
may judgment sa iyo ang Panginoon. Hindi ngayon. Darating ang araw na may judgment sa inyo. Yung mga mahirap kumaga share ng gospel, mayayabang, matataas, kasi may mga tinatangkilik. Kadalasan kasi mga mayayabang, may mga tinatangkilik sa buhay yan eh. Madalas may mga pera, mahirap. Lalo dito, may mga tangkilik yan ng medyo ka pa, titignan ka pa nun, taas baba. Sino ka ba? Parang ganun ka, ganun sila. Kaya lang, ang sa atin lang, ini-encourage tayo na mag-share. Tatanggap man sila o hindi naman natin kasalanan na yun. Nagawa na natin yung part natin. Okay? So, sa darating nito na anniversary natin, yung magsipag tayo ako na, nag-start na rin ako kapon. Na-invite ko yung mga dating kakilala. Yung iba kilala dito eh. May kilala sila dito, kilala ng Sister Cora, si Sister LB. Kilala niya. Sabi ko, umattend ka sa umattend ka sa kinuha ko yung number, umattend ka sa anniversary namin, kilala mo pala eh. Nandun sila, sabi ko, nandyan sa anniversary. So, gawin natin. So, in conclusion, hindi na ako magtatagal, baka magalit na kayo. Ano ba? So, lagpas ng 5 minutes. So, in conclusion, sabi ko, iksyan na lang. Naalala ko dati si Pastor, yung For God, Pastor Jolly, no? Yung binigyan niya ng parang For God So Loved the World, no? Nagyan niya ng parang meaning, no? Ito naman, ako binigyan ko rin. Na-search ko lang po, hindi po ito akin. Sabi niya dito, the Lamb, alam niyo naman yon, Jesus Christ, He who is, no? Of God, who provided Him. Nakapost ba yan? Wala na? Okay. Di ba sabi dito, the Lamb of God who take it away the sin of the world. Una, the Lamb, Jesus Christ, of God, who provided Him. Take it away, what He does. Yan pong ginagawa. Sabi ko na, take it away, the sin. Yan po yung problem. Of the world, yan po yung scope. Okay? The Lamb of God who take away the sin of the world. So, yan po yung pinaka-conclusive para, lang po, no? Kasi yung topic natin, the Lamb of God eh. So, the Lamb, Jesus Christ of God, ang Diyos ang nag-provide, take it away, yan po ang ginawa ng Panginoon. Yan po ang ginawa niya, tinanggal niya po ang kasalanan. Yung sin, yan po ang problema natin. At yung of the world, yan po yung pangkalahatan. Yan po yung scope. So, ang pinaka-right response natin daw, anong sabi? Behold Him, believe Him, and bear witness to Him. Okay? So, yung po ginagawa natin soul winning, bear witness po yun. So, praise God po. Sana po may napulot kayo. Pasensya na na-exit tayo ng konti. Praise God po. Pero yung bringing the shoes po. Kung meron na pastor nung
Sige po, magandang gawin po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Para sa ating pong pag-uumpisa, no? Tawagin po si Pastor para po sa opening prayer. Pray. Nalayan po tayo. Heavenly Father, we're thankful Lord for this evening. Salamat Panginoon sa hindi pagkakataon kami po makapagsamba Panginoon, Espiritu at katotohanan. At dalayan po namin ang aming po paglilingkod Panginoon. Inyo po kaming gabayan, Banal na Espiritu. At maging po ang inyo pong gagamitin, ang salita po ang aming po maririnig. Ito po yung maging aral po sa amin, makatlay po namin sa aming po mga buhay. Maging po sa aming po kantahan Panginoon at sa aming po mga special number, song offering Panginoon ay ito po yung mga pinapapuri. Pasalamat sa inyo pong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ready na po ba tayong lahat? Amen. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Hymn 181, The Regions Beyond. On the first verse, to the regions beyond. Ready? Sing. To the regions beyond, I must go, where the story has never been told. To the millions that never have heard of this love, I must tell the story above. To the regions beyond, I must go, till the world, all the world, is salvation to know. Verse 2, to the hardest of places He calls me to go, never teaching upon ordinary. The world may pronounce me a dreamer of good, in love with the Master of me.